Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang Banghai Aralin sa pagtuturo. Bago yan, simulan natin ito sa isang panalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat po sa buhay at biyaya, sa karunungan at kaalaman na binibigay mo araw-araw. Sa pagbabahagi ng araling ito, dalangin ko ang iyong gabay, Panginoon. Mati mo nawa sa isipan na nakikinig ang kahalagahan ng araling ito at magamit niya sa hinaharap. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahalaga ang pagpaplano ng bawat gawain, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pag-aaral at pagtatrabaho. Ang paglaan ng oras at panahon sa isang proyekto ay nagbubunga ng maayos at matagumpay na produkto. Ang sikreto ay pagiging sistematiko at organisado. Ano ba ang kahulugan ng Banghai Aralin? Ang Banghai Aralin ay plano ng guro sa kanyang tatalakaying leksyon. Ito ang nagsisilbing script na sinusunod ng guro sa kanyang isasagawang pagtuturo. Ang Banghai Aralin o Banghay ng Pagtuturo ay kabuuan niya ng aralin sa isang partikular na paksa at mga kaugnay na paksa sa kabuuang panahon ng pagtuturo. Ito ay merong layunin, paksang aralin, mga kagamitan, proseso ng pagkatuto ayon sa wastong pagkakasunod-sunod, merong pagtataya at meron ding pagtatakda. Bakit nga ba mahalaga na merong Banghai Aralin ang isang guro? Una, ito ang nagsisilbing gabay ng mga guro para magkaroon sila ng direksyon. Paano ba nila tatalakayin ang isang aralin? Katulad na nabanggit ko na nagsisilbing script ito ng guro sa daloy ng kanyang pagtuturo. Dahil dito, natatantya ng bawat guro bago magklase kung gaano ba katagal niya dapat talakayin ang leksyon. Sunod, nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ang guro kasi nga handang-handa siya eh. Meron siyang bala, kumbaga. Handang-handa siya sa banghai aralin na ibabahagi niya o ituturo niya sa kanyang mga estudyante. Lalo na kung hindi lamang isang klase ang kanyang pinapasukan sa araw-araw. Kadalasan kasi sa isang guro ay marami siyang klase sa isang araw. Sabihin na natin na 4 hanggang 5 klase ay kailangan talaga ng banghai aralin para meron siyang baon na pwedeng tingnan. Panglima, nagiging mabuting ehemplo ang guro sa kanyang mga estudyante sa pagiging organisado. Kapag nakita ng mga mag-aaral na ang guro ay palagi nakangiti at parang walang problema humaharap sa klase ng handang-handa siya, siya ay modelo ng pagiging organisado. So nakikita ng mga kabataan na ay ang sarap palang maging guro. Okay, sunod ay kahalagahan ng Banghai Aralin sa makatwid sa ibinigay ko na 5, napakahalaga ng Banghai Aralin sa isang guro sapagkat tipid ito sa panahon. Ibig sabihin ng tipid na plano mo na kasi, kaya konting panahon mo na lang siya kung babalikan. Tipid din ito sa lakas, di ba? Hindi masyadong mapapagod ang guro kung advance niya ginawa ang kanyang plano. Sistematiko at may hangganan ang pagtuturo niya. Ibig sabihin yan na naaayon siya sa pagkakasunod-sunod. Wala siyang nakakaligtaan dahil nakaplano nga ang lahat. May panahon sa paghahanda ng mga sapat na kagamitan. Dito pumapasok yung mga plan A at plan B ng isang guro. Kung may plano siya at iisipin niya na pwede ba itong gamitin o pwede ba itong gawin, sa technique din ay maganda na napaghahandaan kasi kung hindi umaser ang isa o edi yung pangalawa. Sunod, pasilidad at higit sa lahat, makakahanap siya ng karagdagang sanggunian sa paksa. Balikan ko lang yung pasilidad. May mga panahon kasi na hindi yung mga kagamitan na gagamitin natin o yung lokasyon na pupuntahan ay nagkakaroon ng problema. Yung mga tipong nagpapa-schedule ka, kung ikaw ay may plano, advance mo na malalaman kung available ba yung lugar na plano mong pagturuan. Halimbawa, maglalaboratorio ka o halimbawa, mamamasyal ka sa particular na lugar ng paaralan, at least naka-ready ka at meron kang paghahanda. Okay? Nakaplano ang lahat. At isa pa dyan sa huli ay ang sanggunian ng mga paksa na may kaugnay sa iyong aralin. Pwede kang gumamit ng iba't ibang aklat kung ano sa tingin mo ang pwedeng makapagpalalim pa
at makapagpalawak ay pwede mo siyang magamit dahil sa pagpaplano ng mas maaga. Okay? Merong mga bahagi ang banghay-aralin. Sabi nga sa banghay-aralin ay nakasulat ang layunin, paksang aralin, mga kasanayan at kagamitan, mga pamamaraan, ebalwasyon at takdang aralin. Kadalasan nakasaad ang tinatarget na oras na dapat sundin sa planong pagtuturo ng guro. Kung ang paggawa mo ng banghay-aralin, naalala ko nung ako ay nagtuturo sa sekundarya, kadalasan pang isang lingguhan ang ginagawa naming banghay-aralin noon. Iba, kung sa elementarya naman, meron na silang plano para sa isang buwan o 2 linggo. So, meron na siyang tina-target na oras kung gaano ba kahaba ang panahon na gugugulin sa pagtuturuan na yon. Okay? Ito ay kalimitang may 4 o 5 bahagi. Una, mga bahagi ng banghay-aralin. Una, mga layunin inaasahang bunga. Napapasok dyan kailangan sa mga layunin ang cognitive o kognitibo. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa pagsusuri ng kaisipan ng isang mag-aaral. Kritikal, magkaroon ng kritikal na pag-iisip ang isang mag-aaral tungkol doon sa paksang tinatalakay. Kasama sa layunin ang affective o yung apektibo. Ibig sabihin naman yan ay nasasalat ang damdamin ng mag-aaral. Mayroon siyang pagpapahalaga sa kanyang pinag-aaralan o sa tinuturo ng guro. At ang panghuli sa mga layunin, kinakailangan dyan ang psychomotor. Nalaman niya na, naunawaan niya na, papasok na dito yung tinatawag na aplikasyon. So ano ba ang kanyang mga natutunan? Kailangan niya ng isagawa. Kailangan niya nang gawin. Pumapasok ito kadalasan sa ating mga performance task. Okay? Pangalawa sa bahagi ng banghay-aralin ay ang mga kaugnay na paksa o yung paksang aralin mismo. Tapos, pwede mong isama doon ang mga kaugnay na paksa. Sa bahagi pangalawa ay nakalagay din dyan ang mga sanggunian. Saan mo ba kinuha ang iyong mga ituturo? Kung yan ay galing sa batayang aklat o na-research mo sa internet, ay ilalagay mo dyan kung saan siya nakuha. Okay? Mga kasanayan at mga kagamitan. Dahil nga nagpaplano, mayroong banghay-aralin, nakalista din dyan sa pangalawang bahagi ng banghay-aralin kung ano-ano ba ang mga kakailanganin mong kagamitan. Okay? Sa pangatlo, kumbaga ito yung pinaka mahalaga sa lahat, 'di ba? Yung pamamaraan. Dito na pumapasok yung tinatawag na kabuuang proseso ng gagawing pagtuturo ng isang guro. Ako sa pagtuturo ko ngayon sa mga mag-aaral ko na papasok bilang mga guro sa elementarya, binigyan ko sila ng technique na madaling tandaan sa paggawa ng banghay-aralin. Sabi ko 8 P's. Ano yung 8 P's na yon? Panimula, pagbabalik-aral, pagganyak, paglalahad, pagtalakay sa aralin, pagtataya, paglalahat, at pagtatakda. Pero dito, iisa-isahin ko yan sa inyo. Panimula, dito papasok yung sa panimulang gawain ang panalangin, pagbati, kalinisan at kaayusan ng klase, pagtatala ng liban. Pinakamahalaga yung pagtatala ng liban para maramdaman ng mga mag-aaral kung ang guro ba ay interesado na sila ay present sa araw na yon. Okay? Sunod, pagbabalik-aral. Sa pagbabalik-aral, babalikan siyempre ng isang guro kung ano yung tinalakay nila nung huling pagkikita. Okay lang sana kung Lunes lang, araw na yon at Martes. So parang tanda pa nila kung ano ang naganap nung isang araw. Pero kung natapos ang aralin nung Biyernes at dumaan ang Sabado at Linggo, kinakailangan talaga ng pagbabalik-aral. Babalikan muna ang mga nakaraang aralin. Sumunod dyan, papasok ang pangatlo, ang pagganyak. Ibig sabihin ng pagganyak sa ibang uh, termino ay motibasyon. Pag sinabi natin motibasyon o pagganyak, dito ay bubuhayin mo ang
ang ang wisyo ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, may mga iba diyan kasi na umalis ng bahay na hindi pa kumakain, o kaya naman umalis ng bahay na pagalitan ng magulang, o kaya naman sa daan niya nagkaroon siya ng problema. Kailangan buhayin ng guro. 'Di ba? Yung ambience ng klase ay kailangan mapunta sa kanya sa kung ano ba ang kanyang tatalakayin. So, merong pagganyak bago magsimula ang kanyang aralin. Pagkatapos niyang maganyak ang kanyang mga estudyante, ang susunod diyan ay ang paglalahad. Bubuksan niya na ngayon ang tabing para sa susunod niyang tatalakayin. So, introduction ng kanyang paksang tatalakayin. Pagkatapos ng paglalahad, ay papasok na dyan ang pagtalakay sa aralin. O, dyan na umiikot ang lahat. O, depende na yon sa kung ano ang plano ng kanyang guro. Kung siya ay magpapabasa, pwedeng dugtungang pagbabasa, pwedeng pagbabasa na pangkatan, babae at lalaki. Nakadepende na sa guro yan kung papaanong pagtalakay ang gagawin niya. Pagkatapos ng talakayan ay papasok na diyan ang ikaapat na bahagi, yung ebalwasyon, pagtataya. Titingnan niya na ngayon, susukatin na ng guro kung meron bang pumasok sa isip ng mga bata, nakuha ba ng mga bata ang kanyang itinuro. Okay. So kung nakita na niya, nasukat na niya na may natutunan na ang kanyang mga mag-aaral at tapos na rin ang kanyang oras ng pagtuturo, ay pupunta na siya ngayon sa paglalahad. O sa English, yun yung tinatawag nating generalization. Isasarado niya na ang kanyang aralin. Okay? So, pag nagkaroon na ng paglalahat o generalization, magtatapos naman yan sa ikalimang bahagi, yung tinatawag na takdang aralin. Sa pagbibigay ng takdang aralin, kung hindi natapos ang talakayan ng isang guro, maaaring magbigay siya ng follow-up para sa pagpapalalim pa o isang gawain na makapagpapataas pa ng kanyang paksa. O pwede naman kung natapos ang paksa nung araw na yon, ang kanyang takdang aralin naman ay parang katanungan para sa susunod na aralin. So parang nagkakaroon na sila ng ideya ano ba ang tatalakayin sa susunod na pagkikita. So, ulitin ko ang mga bahagi ng Banghay Aralin. Una ay ang mga layunin. Pangalawa ay ang paksang aralin o mga kasanayan, kagamitan. Pangatlo ay ang pamamaraan o yung proseso ng pagkatuto. Pang-apat ay ang ebalwasyon o yung pagtataya. Panglima ay ang takdang aralin. Pwede rin namang apat. Pwede nang matanggal yung takdang aralin. Pwede na siyang 1 to 4 lamang hanggang ebalwasyon. Pero mas okay pa din kung tayo ay naglalagay ng takdang aralin sa ating banghay aralin. Okay? Merong 3 kayarian ang banghay aralin. Ibig sabihin ng kayarian, uri. Tatlo yan. Masusing banghay aralin, malamasusing banghay aralin, at ang maikli. Okay? So, simulan natin sa masusing banghay aralin. Ito'y ginagamit ng mga baguhang guro lamang. Yung mga bagong guro na hindi pa masyadong gamay yung kanilang pagtuturo, kaya ang ginagawa nila, dinidetalyado nila ang kanilang banghay aralin. Ano ang kanilang gagawin? Yan. Pwede rin yan dun sa mga mag-aaral na kumukuha pa lamang ng kurso, 'di ba? Ang isang guro, bago ka maging isang guro ay magkakaroon ka muna ng observation at practice teaching. So sa kanila, sa mga mag-aaral na yan, kadalasang ipinapagawa ng principal ay ang detalyado o yung masusing banghay. Ginagamit din ito ng mga datihan ng guro sa panahong naatasan ang isang guro na magpakitang turo. Ibig sabihin, siya ay magiging gabay para sa mga susunod na guro. So, magpapakitang turo siya. At yan ay kadalasang isinasagawa sa mga paaralan para maingganyo ang mga guro na mas tumaas pa ang pamamaraan nila ng kanilang pagtuturo. Nakakita sila ng mga bagong ideya, pamamaraan. Yan. Okay. Sunod, dito sa masusing banghay ay nakatala na ang mga tanong ng guro sa kanyang mga mag-aaral at ang inaasahang dapat. Ibig sabihin ng dapat, yun talaga ang tamang sagot ng mga mag-aaral. Okay, dumako tayo sa pangalawang kayarian o pangalawang uri ng banghay aralin, ang malamasusing banghay. Ito higit na maikli. Ibig sabihin, mas maikli ng konti kaysa sa masusing banghay ng pagtuturo.
Sa halip na mayroon pang bahagi ng gawaing guro at gawaing mag-aaral, binabanggit na lamang, hindi na isinusulat ng sunod-sunod ang gagawin ng guro at kanyang mga mag-aaral. Kumbaga doon sa masusi, merong dalawang ano tawag dito, yung dalawang lugar para meron siyang column. Sa unang column, ang mga katanungan ng guro at sa pangalawang column naman, yung mga posible na tamang sagot ng mga mag-aaral. Dito sa malamasusing banghay-aralin, hindi na nilalagay, binabanggit na lamang. Okay? Dumako naman tayo sa maiksing banghay o maikling banghay-aralin. Maikli lamang talaga ang banghay na ito. Sapat na nabanggitin kung ano ba ang pamamaraan na gagamitin ng guro o di kaya banggitin na lamang ng sunod-sunod ang hakbang sa maikling parirala o pangungusap lamang. Kumbaga dito sa maikling banghay, ipinapakita lang kung ano lang yung gagawin. Pwede na lang banggitin, body lang talaga siya. Okay? Kadalasan ang ginagawa ako nung ako ay nagtuturo sa sekondarya, ang kadalasang ginagawa ko doon ay malamasusi. Malamasusi. Hindi na nilalagay yung mga posibleng tanong ng guro at posibleng sagot ng mga mag-aaral. Isinasagawa na lamang yun. Okay? Idagdag natin ang kontekstualisasyon ng banghay-aralin. Pag sinabi natin kontekstualisasyon, ito ay pag-uugnay ng aralin upang mas maging angkop sa kasalukuyan, di ba? Katulad ng inobasyon o pagbabago, ang guro ay maaaring magsagawa ng bagong metodo. Ibig sabihin nito ay hindi niya susundan yung mga nakaugalian na, di ba? Edukasyon, ibig sabihin panibagong forma na naman, bagong metodo at technique sa paglalahad ng aralin. So, style na ng guro yan. Sunod, malayang makapag-eksperimento ang guro. Diba? So, ibig sabihin, titingnan niya, alin ba yung in ngayon? O, ano ba yung napapanahon sa mga mag-aaral, ipapasok na. Diba? Ako halimbawa, ako sa sarili ko, ang ginagawa ko ngayon dahil ang mga hawak ko ay kolehiyo, palagi kong ipinapasok yung kasalukuyang kaganapan. Ano ba ang nagaganap loob at labas ng bansa? Diba? Pasok yung balitaan, iniuugnay ko yon sa aralin. Okay? So, inobasyon o pagbabago. Sunod ang pagpapalit. Ang malikhaing guro daw ay malayang gumamit ng anumang aklat na mapagkukunan ng mga tekstong kailangan ng kanyang paksa. Diba? Yan yung tinatawag na karagdagang kaalaman. O, 'di ba sa pananaliksik merong tinatawag tayo na kaugnay na literatura at pag-aaral. So ibig sabihin, kung makita ng guro na ang kanyang paksa ay medyo pwedeng ipasok yung mga paksang ganun at palalawakin niya, pwedeng-pwede. Okay? Sa pagpapalit din, maaaring gumamit daw ng ibang materyales. Iba, kung meron na siya nakita na materyales, pero sa tingin niya, ang idaragdag niyang materyales ay mas maganda pa at magiging kahali-halina sa mata ng mga mag-aaral, yun yung pwede niyang gamitin. Sunod ay modifikasyon. Ito ay pagpapakinis sa mga gawain at mga pagsasanay na kailangan sa pagkaklase. Ibig sabihin, kapag kulang pa, didagdagan mo pa, ano ang kailangang ayusin sa klase sa aralin upang magkaroon ng variasyon? Diba? Yan ang responsibilidad ng isang guro. Sumunod, adaptasyon, ang paglalapat sa mga bagong ideya na nakalap ng guro kaya't nagsasaliksik. Nakakatulong sa guro upang lalo mapalawak ang nilalaman at istruktura ng kanyang aralin sa pamamagitan ng malawakang pananaliksik. Kaya nga meron tayong plano sa ating banghay-aralin hanggang may kaya tayong ipasok dyan at kaya nating isingit na mga kadagdag kaalaman sa mga bata, isingit natin ang isingit yan. Sunod, paglilipat. Maaari ring ibahin ng guro ang pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Diba? Pwede naman talaga yon. Basta ang pinakamahalaga, ang dulo ng pagtuturo mo, lalabas kung ano talaga yung pinakapupunto mo at kung ano talaga yung aral doon sa paksang ibinibigay mo. Papasok yung kakintalan doon. Di ba? Upang natural at madulas daw ang daloy ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Pangit kasi paglalabas na parang scripted ang dating, di ba parang,
parang dapat ganito, dapat ganyan. Parang ayos lang, banayad lang. Ako, ang goal ko talaga sa buhay ko ah, kapag ako ay nagtuturo, ang pinakagusto ko talagang mangyari ay natural na mahirapan ang mga bata sa iyong itinuturo. Pero ako, ang gusto ko yung hindi sumasakit ang ulo nila at hindi rin sumasakit ang ulo ko. Ang gusto ko sa lahat ay yung natututo na sila, nag-e-enjoy pa sila. 'Di ba? So sabi nga, technique na ng guru yan kung papaano mo gagawin yon. Estilo mo na yon. Okay? Sunod ay ang pagkakaltas. Sabi nga, ang mahaba, paulit-ulit, pare-parehong gawain ay dapat tanggalin na ng guro yan. Ito daw ay maisasagawa ng hindi naman mababawasan o masisira ang kinakailangang kasanayan sa kaalaman ng mag-aaral. Sunod, kombinasyon. Ang magkatulad na kasanayan at aralin ay dapat ng pag-isa-isahin. Okay? Upang mapaikli ang pag-ugnay ng impormasyon, kasanayan at nilalaman ng aralin. Kung kayang paikliin, basta hindi nababawasan, hindi napuputol ang nilalaman ng aralin yon, bakit hindi? Pero hindi rin naman ako pabor doon sa tipong sobra ng pinaikling pag-aaral na dumadating sa punto na halos hindi na makuha kung ano talaga yung um, pinupunto, 'di ba? Mga halimbawa ko diyan, yung mga lumalabas ngayon na libro na No Limit Tangere, El Filibusterismo, yung nakikita ko kasi doon sa sobrang pagpapaikli ay hindi na masyadong nakikita yung talagang gustong palabasin ng may akda, 'di ba? Kaya doon tayo sa, oo, napaikli mo siya, pero 'wag makukulangan ng impormasyon na kailangan nilang malaman. Okay? Maraming salamat sa Panginoon. Magkita-kita tayong muli sa aking susunod na video. Paalam!